Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Biglang sumugod ang kalaban mula sa itaas papunta kay Mui. Pero bago pa siya makaatake, naramdaman na agad ni Mui ang kanyang presensya at mabilis niyang iniyuko ang ulo at nakaiwas sa patalim. Kumuha siya ng nagliliyab na kahoy mula sa apoy at malakas na ipinukpok ito sa ulo ng asasin. Dahil sa lakas ng tama, tumilapon ang lalaki. Nagising si Namua at ang kanyang mga kasamahan dahil sa ingay at agad silang napatingin sa paligid. Nagtanong si Mua kung ano ang nangyari. Inutusan ni Mui ang lahat na tumayo. Sinabi niyang may mga asasin sa paligid at malinaw na sila ang target nito. Nagulat si Mua at tumingin sila sa gilid at nakita ang asasin na tinamaan ni Mui. Hinugot ni Mui ang kanyang espada at kinausap ang kanyang mga kasama gamit ang sound transmission. Ipinaliwanag niya na ang mga asasin ay hindi basta pumapatay ng walang dahilan. Ibig sabihin, sadyang hinanap sila ng mga ito para patayin. Napansin ni Mua na sa isip nila direktang nagsasalita ang kanyang senior. Sinabi ni Mui na napapalibutan na sila at may paparating pang ibang grupo. Dahil dito, hindi niya sila kayang bantayan habang lumalaban kaya pinayuhan niya ang kanyang mga junior na tapusin ang kalaban sa loob ng 3 galaw. Pinalaan din niya sila na gumagamit ang mga asasin ng mga nakatagong sandata, kaya dapat maging maingat. Pagkatapos nito, sinabi niyang siya ang haharap sa pangunahing grupo, at bigla siyang nawala. Agad na naghanda si Namujin at ang iba pa. Biglang namang nagpakawala ang mga asasin ng maliliit na karayom. Tinawag ni Mujin si Muchol at hinugot nito ang kanyang espada at kinaskas ito sa lupa, dahilan para umangat ang alikabok at mataboy ang mga karayom. May ilang asasin na nanunood mula sa taas ng puno at tila hindi sila makapaniwala sa nakita. Pero napansin nilang nawawala si Mui. Bigla na lang siyang lumitaw sa likuran ng isa sa kanila, at sa isang iglap, pinugutan niya ito. May isa pang asasin na nakarinig ng galaw at paglingon niya, nakita niya ang nangyari. Pero bago pa siya makariyak, mabilis siyang nilapitan ni Mui at pinugutan din ito. Habang inaasikaso ni Mui ang mga kalaban sa itaas, ang kanyang mga junior naman ang humarap sa mga asasin sa baba. Sumugod si Mua at sinaksak ang isang kalaban sa dibdib. Pagkatapos, may napansin siyang karayom na paparating mula sa taas. Nakailag si Mujin at nasalo ang karayom, pagkatapos ay agad niya itong ibinalik at tinamaan ang isang nagtatagong asasin. Samantala, malakas na inatake ni Muchol ang kalaban sa harap niya at agad niya itong napatumba. Napatingin si Mua sa mga bangkay at may napansin siya. Sinabi niyang parang may mali, dahil mukhang mga bata pa daw ang mga asasin na ito. Sinagot siya ni Mujin na hindi daw mahalaga kung bata o kasing edad nila ang kalaban dahil asasin pa rin daw ang mga ito. Kung hindi sila lalaban, sila daw ang mamamatay. Ipinaalala niya kay Mua na habang may hawak siyang espada, palagi daw itong nasa panganib. Kaya kailangan niyang manatiling handa at huwag magpabaya. Tumingin siya sa paligid at sinabing hindi pa tapos ang laban. Sa ibang bahagi ng kagubatan, may isang tauhan na nag-uulat sa Dark Flame Pavilion Master. Sinabi niyang wala pang 20 asasin ang kasalukuyang lumalaban sa target. Tinanong niya kung kailangan na ba silang kumilos. Nagulat ang Pavilion Master sa kanyang narinig, at hindi niya inaasahan na ganito karami ang matatalo ng mga disipulo ng Mount Hua. Ayon sa kanya, mahina ang mga asasin na ito at kahit may training sila, hindi nila ito natapos. Para sa kanya, ayos lang kahit mamatay ang mga ito dahil magiging bantay lang naman sana sila. Pero napagtanto niya na baka hindi sapat ang mga ito para patayin ang mga disipulo. Kaya nagpasya siyang gamitin na ang tunay na mga asasin. Inutusan niya ang mga ito na kumilos, at agad silang naglaho. Hindi niya gusto ang sitwasyon, pero kinailangan niyang aminin, malalakas ang mga disipulo ng Mount Hua. Dahil sa kanila, nasira ang plano niya kasama ang Great Truth Sect. Ngayon, kumakalat na ang masasamang balita tungkol sa kanya at ayaw niyang mawala ang posisyon niya. Kaya naisip niya na ang tanging paraan ay patayin ang mga disipulo ng Mount Hua. Pinaniwala niya ang sarili na tinatanggal lang niya ang mga hadlang at posibleng banta sa hinaharap. Ngumiti siya at sinabing tama lang ang ginagawa niya, pero biglang may humawak sa ulo niya mula sa likuran. May nagsalita at tinanong kung gusto ba niyang hinahawakan siya mula sa likod. Tinawag pa siyang Menioki. Nagulat ang Pavilion Master at agad lumingon, ito pala ay si Mui. Sinabi ni Mui na gusto niya ang mga Meniokis, dahil mas gusto niyang pinapahirapan ang mga ito.
At sa isang iglap, malakas niyang ibinagsak ang ulo ng lalaki sa lupa gamit ang teknik na falling flower palm. Huminto sa pagtakbo ang mga assassin ng Makar, inig sila ng malakas na ingay mula sa direksyon ng kanilang master. Napalingon sila agad at nagtanong ang isa kung siya lang ba ang nakarinig ng ingay. Sumagot naman ang iba na narinig din daw nila iyon. Sinabi ng isa na mukhang galing ang tunog sa kinaroroonan ng Dark Flame Pavilion Master. Tiwala siya na ayos lang ang kanilang pinuno, pero mas mabuti na ring tingnan nila ito. May nagmungkahi na maghiwa-hiwalay sila at ang iba ay pupunta sa Pavilion Master, habang ang natitira ay magpapatuloy sa pag-atake sa mga disipulo. Sinabi rin niya na susunod na lang sila pagkatapos nilang masigurong ligtas ang kanilang master. Dagdag pa niya, huwag na raw mag-abala ang Pavilion Master na sumunod dahil mga bata lang naman ang kalaban nila. Nagkasundo sila at naghiwa-hiwalay. Samantala, ang pressure points art ay isang teknik kung saan tinatamaan ang mga partikular na bahagi ng katawan para kontrolin o pahinain ang kalaban ng tao. Tinamaan ni Mui ang paralysis point sa likod ng leeg ng Dark Flame Pavilion Master at agad itong naparalisa. Pagkatapos, tinamaan niya ang mute point sa lalamunan nito para hindi din makapagsalita. Pinitawan niya ang lalaki at napansin ang laman ng manggas nito. Kinuha niya ang isang plaka mula roon at nakita niyang galing ito sa Overlord Fortress. Doon niya nakumpirma kung sino ang kanyang kaharap. Sinabi ni Mui na matagal na niyang iniisip kung sino ang nagbibigay ng lakas ng loob sa pinuno ng Great Truth Sect para maging mayabang. Ngayon, malinaw na daw sa kanya ang lahat na may koneksyon ito sa Overlord Fortress. Sinabi niya na naiintindihan na niya ang lahat. Tumingin si Mui sa unahan at binilang ang mga assassin na paparating. Napansin niyang kalahati sa mga ito ay papunta sa kanya. Sinabi niya na kulang ang mga ito para talunin siya. Dagdag pa niya, sana ay isinama na rin daw nito ang Dark Emperor. Nagulat ang Pavilion Master sa kanyang narinig. Sinabi ni Mui na papatayin niya ito pagkatapos niyang ubusin ang mga tauhan nito. Pinaghintay niya lang ito sa kinatatayuan nito at napaisip ang Pavilion Master kung may problema na ba sa pag-iisip si Mui. Hindi siya makapaniwala na binanggit pa nito ang Dark Emperor, isang kilalang assassin na maituturing na kapantay ng mga pinakamalalakas sa martial world. Inakala niyang puro kay abangan lang iyon. Biglang nawala si Mui sa kanyang paningin. Hindi makagalaw ang Pavilion Master dahil sa tama sa kanyang pressure points, ngunit sinabi niya sa sarili na pansamantala lamang daw ito. Mas mabuti na iyon kaysa mawala ang kanyang posisyon. Plano niyang bumalik sa kanyang kuta kapag patay na si Mui. Pero maya-maya, may nakita siyang isa sa kanyang tauhan na tumilapon at tumama sa puno, at may espada sa dibdib. Nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon, lalo na't kakawala lang ni Mui mula sa kanyang harapan. Sunod-sunod niyang narinig ang mga sigaw ng kanyang mga tauhan at doon siya nagsimulang magduda, isa-isa na silang pinapatay. Ilang minuto ang lumipas, at biglang tumahimik ang paligid. Ang natira na lang ay ang tunog ng mga yabag ni Mui. Lumapit si Mui at itinaas ang espada, at diretso itong ibinaon sa ulo ng Pavilion Master. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, tapos na sina Mujin at ang iba sa pakikipaglaban. Ibinabalik na nila ang kanilang mga espada. Habang tinitingnan nila ang paligid, dumating bigla si Mui. Tinanong niya kung may nasugatan. Sinabi ni Moa na ayos lang sila at nagulat lang sa nangyari. Tinanong niya kung sino ang mga assassin at nagtaka siya kung bakit una ay mga bata ang kalaban nila, tapos biglang may dumating na mas bihasa. Ipinaliwanag ni Mui na nakita niya ang plaka ng pinuno ng mga ito at galing daw sila sa Overlord Fortress. Nagulat naman ang lahat sa kanilang narinig. Ipinaliwanag ni Mui na ang mga prestihiyosong sekta ay mga organisasyong may malalim na kasaysayan at malakas na impluensya sa mundo ng martial arts. Kilala sila sa disiplina, tradisyon, at pagkakaisa. Sa Sichuan, kilala noon ang Tang Clan, Amiz Sect, at Qing Sect bilang pinakamalalakas. Pero nagbago ang lahat nang lumitaw ang Overlord Fortress. Ito ay isang organisasyon na ayaw kumampi sa anumang panig at nais pag-isahin ang buong murim. Sa kalaunan, nalampasan nila ang mga kilalang sekta. Para pigilan sila, nagsanib puwersa ang iba at nabuo ang Sichuan Alliance. Sa kasalukuyan, naglalaban ang dalawang panig para sa kapangyarihan. Sinabi ni Mujin na akala niya ay napipigilan ng Alliance ang Overlord Fortress. Nilinaw ni Mui na hindi nila ito tuluyang napipigilan, binabantayan lang nila sila.
Dagdag pa niya, mukhang may nagbago sa sitwasyon kaya sila ang naging target. Ipinaliwanag niya na planado ang pag-atake at hindi ito aksidente. Mula pa sa simula, hindi na ito maiiwasan. Mas mabuti na rin daw na nalaman nila agad. Kinakabahang nagtanong si Mua kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Mui na wala silang ibang magagawa kundi ipaalam ang lahat sa kanilang sekta. Iniutos niyang bumalik na sila kaagad. Sinabi ni Mua na gabi na, pero pinili pa rin nilang umalis. Pagdating nila sa sekta, nagulat sina Musan at Muo nang makita si Mui. Pinati sila ni Mui pero nakalimutan nito ang kanilang mga pangalan, kaya tinawag niya silang Mu-1 at Mu-2. Agad naman nila itong itinama at sinabi ni Mui na pupunta siya sa sect leader at inutusan silang ihanda ang iba para sa training. Sumunod naman ang dalawa. Sa susunod na eksena, sinalubong sila ng sect leader. Sinabi niyang natanggap niya ang mga ulat mula sa outer sects at ipinagmamalaki niya ang mga disipulo. Pinagmasdan niya ang grupo at napansin ang pagbabago sa kanila. Halata na marami silang pinagdaanan, pati daw ang kanilang mga damit ay sira na. Napansin din niyang may dalang malaking espada si Muchol. Tinanong niya kung ayos lang ba sila. Sumagot naman si Mui na maayos naman sila. Pagkatapos uminom ng tsaa, tinanong ng sect leader kung may naging problema ba sila. Sumagot si Mui na wala naman, maliban sa isang bagay. Nakabangga nila ang Overlord Fortress sa kanilang pagbalik. Sa narinig iyon, agad na naibuga ng sect leader ang kanyang tsaa. Ginamit ng sect leader ang panyo upang panasan ang kanyang bibig. Ramdam niyang mabigat ang usapang kanyang maririnig, kaya hiniling niya kay Mui na magsimula mula sa umpisa. Matapos niyang pakinggan ang buong kwento, sinabi niyang naiintindihan niya ang nangyari. Ipinahayag niya na natutuwa siyang ligtas na nakabalik ang lahat sa kabila ng pinagdaanan nila. Dagdag pa niya, siya na ang bahala sa isyu ng Overlord Fortress, kaya hindi na nila ito kailangang alalahanin. Pagkatapos, ibinahagi niya na nakatanggap siya ng liham mula sa mga panday ng sekta. Ayon dito, sisimulan na ang paggawa ng Plum Blossom Sword. Ibig sabihin, nalalapit na ang ending flower ceremony. Tinanong niya kung alam ng lahat ang proseso ng pagpili. Ang Plum Blossom Sword ay ibinibigay lamang sa mga kinikilalang swordsman ng Mount Hua. Isa itong simbolo ng kanilang kakayahan. Simple lang ang proseso, kailangan kang kilalanin ng pinakamahusay na swordsman ng sekta sa mismong seremonya. Ang ending flower ceremony ay isang taunang okasyon kung saan ipinapakita ng mga disipulo ang kanilang progreso. Ang mga magagaling ay pinupuri, at ang mga kulang ay ginagabayan. Lahat ng second generation disciples ay alam ang kahalagahan ng pagtanggap ng Plum Blossom Sword. Kahit si Mui, noong siya pa ang Phantom Swordsman, ay pamilyar na rito. Ang pinagkaiba lang ngayon ay nagbago na ang pinakamalakas na swordsman ng sekta, dahil wala na si Hangzhou. Si Elder Beck na ang mamumuno sa seremonya. Naintindihan ni Mui na sinasabi ito ng sect leader dahil nag-aalala siya kay Muchol. Ipinaliwanag ng sect leader na nagtitiwala siya sa kanilang mga desisyon, pero bilang pinuno, hindi niya maiwasang mag-alala. Kaya kahit mukhang nakikialam siya, kailangan pa rin niyang magsalita. Pinayuhan niya si Muchol. Ayon sa kanya, hindi karaniwan sa kanilang sekta ang paggamit ng Great Sword. Ang paglikha ng bagong landas ay isang mapanganib na desisyon. Mahirap itong tahakin, at maaaring huli na ang lahat kung magkamali ito. Hiniling niya kay Muchol na tanungin ang sarili kung pinag-isipan ba niya ito ng mabuti, o naging padalos-dalos lang ito. Sumagot naman si Muchol ng may kumpiyansa at sinabing oo, pinag-isipan niya daw ito. Ngumiti ang sect leader at napansin niyang walang pag-aalinlangan sa boses ng binata, kaya sinabi niyang ipapaalam niya ito sa mga panday. Napansin din niyang pagod ang mga disipulo, ngunit may isa pa siyang nais sabihin. Ayon sa kanya, usap-usapan ngayon sa Shaanxi ang Mount Hua at ang tinatawag na Four Flowers. Dahil dito, mas damadami ang kabataang gustong sumali sa kanilang sekta. May ilan na raw silang nakilala, at nakakatanggap na rin sila ng mga regalo mula sa iba't ibang tao. May mga clan din na gustong ipadala ang kanilang mga anak bilang disipulo sa outer sects, upang makabuo ng koneksyon sa main sect. Nagpasalamat ang sect leader sa grupo at sinabi niyang proud ito sa kanilang nagawa. Napagtanto niyang napahaba na ang kanyang pagsasalita, kaya pinayuhan niya silang magpahinga na. Paglabas nila, agad na tumakbo si Mua at sinabi nitong dapat nilang puntahan si Yungyung. Tinanong ni Mui kung sino iyon.
Ipinaliwanag ni Mua na siya ang batang gustong maging swordsman. Naalala ni Mui ang tinutukoy niya, pero sinabi niyang wala siyang pakialam. Pinayuhan niya si Mua na pumunta na lang mag-isa. Sinabi ni Mua na napakalamig niya. Hindi ito naintindihan ni Mui, dahil hindi naman niya kilala ang bata. Mas pinili niyang mag-focus sa kanyang training. Sinabi naman ni Mujin na magpapahinga na muna siya ngayon. Pinayuhan siya ni Mui na mauna na, dahil hindi sila nakapunta sa hot spring kaya naniniwala siyang kailangan ng lahat ang pahinga. Nagpasalamat naman si Mujin at umalis na, ngunit napansin ni Mo Chol na iba ang direksyon na tinahak ni Mujin at nagtaka ito dahil hindi daw ito papunta sa kanilang dorm, kaya napaisip siya kung saan ito pupunta. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang mga batang disipulo na nagsasanay. Inaayos ang kanilang paghinga at posture, at sabay-sabay na sumusunod sa utos ng kanilang senior. Ang second generation disciples ang nagtuturo sa kanila. Pinapansin nila ang magandang posture ni Nasana at Yungyung, at pinapagawa iyon sa iba upang maitama ang kanilang mga pagkakamali. Habang nagsasanay ang mga bata, pinapanood sila ni Mui, Mua, at Mo Chol mula sa bubong. Sinabi ni Mo Chol na sinamusan at ang iba pang second generation disciples ang namamahala sa training ng mga bagong bata. Pero napansin ni Mui na walang second generation disciple ang nagsasanay para sa sarili nila. Habang nagpapakahirap ang mga bata, tila nagpakampante daw ang mga nakatatanda. Sinabi niya na alam na niya kung paano sila nagsanay habang wala siya, malamang ay hindi nila sineryoso ang kanilang training. Sa seryosong tono, sinabi ni Mui na kailangan nilang maghanda para sa six-fold combo sword competition at sa Overlord Fortress. Wala silang oras na sasayangin. Inutusan niya si Mo Chol na ipaalam sa lahat na mas maaga magsisimula ang training kinabukasan. Kinabahan si Mo Chol sa nakita niyang ekspresyon ni Mui. Pakiramdam niya, magiging mahigpit ang susunod nila na training. Kinabukasan, nagtipon ang second generation disciples at nagbigay galang kay Mui. Pinati sila ni Mui at tinanong kung maayos ba sila. Sumagot naman ang lahat ng oo. Pagkatapos, direkta niyang sinabi na nakita niya ang ginawa nila kahapon. Habang nagtuturo ang ilan, wala namang nagsasanay para sa sarili nila. Idinagdag pa niya na may plano ang sect leader na ipadala sila sa Jiangho. Tinanong niya kung naiintindihan nila ang ibig sabihin nito. Habang nagsasalita siya, tahimik lang na nakatingin si Mujin. Naalala niya ang ginawa niyang pakikipagkita sa sect leader. Noong una niyang marinig na balak bumaban ni Mui bilang head disciple, naisip niyang kunin ang posisyon. Pero kalaunan, napagtanto niyang si Mui lang ang karapat-dapat mamuno ng second disciple. Kaya kinausap niya ang sect leader upang matiyak na mananatili si Mui sa kanyang posisyon. Naniniwala siyang si Mui lamang ang magdadala sa Mount Hua sa tamang landas. Habang iniisip niya ito, hinugot ni Mui ang kanyang espada at inihayag niya na simula ngayon, gagamit na sila ng tunay na espada sa training. At kung may reklamo man sila, lunukan na lang nila ito dahil wala siyang balak makinig. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like,